makapal na balot po ng abo. Marami pong mga pamilya na po ang ililikas. Kayo na po magsabi, kamusta na po ang kalagayan po dyan sa Albay? Okay, so right now, Mayon remains under alert level 3, which means may magmatic unrest pa rin tayo, and the volcano is actively erupting in an effusive manner. So at present, nakaka-observe pa rin tayo ng lava flow, frequent rock falls, and occasional collapse generated PDCs. In fact, sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock falls, and 4 na pyroclastic density current o PDC o yung tinatawag sa Bicol na Uson. So again, pinapakita pa rin dito na aktibo pa rin ng vulkan at may kakayahan pa rin itong mag-produce ng hazards. And as mentioned, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano. Alert level 3. Sir, good morning. Pag ito po, based on the pattern po na nakikita po natin sa behavior po ng Bulkang Mayon, ano po yung inaasahan na worst case scenario po sa ngayon? Lava flow po ba? Talagang eruption po? Sir, yes sir. Yung the worst hazard would be yung PDC, katulad ng nangyari nung Sabado. Buti na lang hindi na-breach beyond the 6 kilometers yung PDC natin, 5 kilometers lamang. Kaya very important talaga na yung mga tao natin, dapat hindi sila dapat walang nakatira doon inside the permanent danger zone. So paano kung naabutan sila doon, nasa loob sila ng PDC dahil hindi sumusunod sa atin, and then nakatira sila doon inside, mamalapit pa sa bulkan, within 5 kilometers, hindi natamaan na sila. So, ganun ka-importante yung sumunod sa mga advisories natin, sa recommendations natin na dapat walang tao inside the permanent danger zone. Kasi ang the most hazardous would be the pyroclastic density current. Mainit po ito. And it can incinerate everything on its path.